Alright guys, mapagpalang araw sa inyong lahat. Isang reaction video ni Rob Trip, ayan, News PH para sa panibagong hotline at breaking news. At sino ba ang presidente? Ang sabi ni Professor Malu Tikira, political strategist ng founder and CEO ng Publicus Asia. Panoorin po natin at ang mga dito sa SMNI ang mga interpretasyon. At no other further ado, let's do watch guys and go go go. Alam natin, nakaliwat kanan din yung mga akusasyon laban o paninira laban sa pangalawang Pangulo. Sa tingin ninyo, may mas malalim pa na dahilan. Alam natin, dahil nga, nabanggit mo na kanina, tungkol kay Congressman Pulong at kay Mayor Buste. Pero may mas malalim ba? Naka-influensya ba yung itong mga paninira ito laban sa kanya na mag-anunsyo bigla-bigla? Kasi maraming nabigla din, oy, tatakbo na palang sa susunod na eleksyon, sabi ng pangalawang Pangulo. Kung araw-araw kang gumigising na iniisip mo ano ba ang bagong itatapon sa akin, nakita mo naman medyo... Oo nga, nangayayat na si Vice President Sara Duterte sa mga ambisyon nilang tumakbo. At ito ay sakop na rin ng 2028 election at 2025. Nahulog na ang katawan ni BP. Nahulog na yung katawan. Sa kanya mahalaga ang punto-libista ng kanyang mga anak, ng kanyang pamilya, ng kanyang nanay. No? Sa tingin ko, yung hindi ba nakikitaan siya na nakatulong naman ako sa inyo, nakaambag naman ako sa inyo, wala mo akong ginagawang masama. Sa tingin ko napakahirap na sitwasyon yun. At alam lahat natin, connected dyan sa 2028. Yes. In effect, meron na dun sa triumvirate, yung triumvirate ng power, yung nagsishare ng power. Kita-kita mo dyan si Speaker, nag-aambisyon. Hindi tinitigil. Sige lang, sige. Makikita mo, sa tingin ko, yung unelected, pero asawa ng Pangulo, malaking bagay rin yan. Ako, hindi mo naman kasama sa kasunduan ng unity yung dalawa eh. So malaking bagay sa akin na ang Pangulo magsalita. Kanina nagsalita siya, pero nakita mo, biglang pivot. Kunyari sa ICC, sabi niya ganyan, no, we will not allow it, it's contributing to our sovereignty, blah, blah, blah. However, if they are here on their individual, they are welcome. So, di ba, when you say something, stop there. Because that is a presidential announcement. Pag nag-however ka, but, if, ay conditional lahat yun. So, yung kanina, maganda na eh. Sabi ko nga, sana inedit na lang. Hindi na sinabing however eh. Ganon din yun sa People's Initiative. Sinabi niya in a roundabout way. Sana tandaan naman niya, ang nagsakripisyo rin naman dito sa unity, hindi lang naman sila. Malaki ang sakripisyo ng Duterte. Kahit ang tatay, hindi para sa kanya, nagsakripisyo, sumahimik. Gusto mo doon sa anak, no? At tatandaan natin yung second chance ng Marcos. Nangyari lamang yan dahil sa Duterte. So, kung yun nakakalimutan nila, sa tingin ko dapat, alam mo, ito hindi pa nahahaba kung nag-uusap eh. Yes. Pero ang sense ko, niwala ang Vice Presidential sa kitchen cabinet. So kung wala sa kitchen cabinet at nasa formal cabinet ka lamang at hindi mo makausap ang presidente, hindi kayo magkahihingahan ng panalo, lumalaki ang hidwaan. At paglaki ng hidwaan, mangingialam ang mga politiko na may pinapaboran. So, makikita natin, pag pinag-compare mo si Speaker at saka si BB diretso. Si Speaker pa ikot-ikot. Pero mo yung sabihin, hindi siya naglilitong People's Initiative. Pero kita naman natin sa lahat ng mainstream media na cover siya during that economic briefing.
na-cover siya ng ilan to announce. Nung nag-open ang nag-resume, dati opening lang ng Congress ng Speaker, yan pati resumption nagsasalita. At doon sa resumption, parang sinabi na, ito si Senate President ka, sumasang-ayon na. Pero wala siyang ownership. Basic yun eh. So sino nagpalabas ng pondo ng bayan? Kung hindi ang speaker ang nagpalakad niyan, ang mga congressman naman, umaasa lang yan sa releases ng accounts. So, babalik tayo. Sinabi ng kanyang spokesperson, Congressman Tulfo, walang kinalaman. Sinabi na hindi niya alam at hindi niya alam kung anong sinasabi ni Senator Bato. At hindi siya sumasagot sa mga hindi nag-name. I mean, this is really too much power. Look at his demeanor. So, sino ba talaga presidente? Alright, ayan na. Tama naman si Professor Malu Tikia, ayan na. At ito ay isang political strategist. At may gusto lang para tumakbo si Speaker sa 2028 ang nakikita nila. At malaking utang na loob kay Duterte at lalo na kay former President Rodrigo Duterte. At maraming salamat sa panonood at pakikinig dito kay Road Trip News PH. And see us again sa ating the next one. Thank you guys!